Tunay na nagbalik ang Panginoon. Labas ka na! Tigil ng sapsap! Labas ka na rito! Bata, huwag mo kang itula. Tigil ng Hindi ako sapsap! bata. Bakit di mo igalang ang mga nakatatanda? Labas sabi! Brother, tayong nananalig sa Panginoon na isang pamilya. Hindi mo kami pamilya! Lumabas ka na! Lumabas ka na! Tao mo! Alis na! Hoy! Ikaw! Ano bang ginagawa mo dyan, tanda? Ha? Alis na! Nahirapan akong makarating dito para makita si Elder Wang. Gusto ko sanang hingin ang patnubay niya. Elder! Umalis ka na nga! Elder! Sige na. Kita nyo? Elder. Kakantahan ko kayo ng isang himno. Kaya makinig kayong mabuti. Sige. 以后我们这活着还存留的人，必和他们一同被提到云里，在空中与主相遇，在空中与主相遇。 这样我们就要和主永远同在，永远同在。 Amen. Magaling. 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 Nauunawaan ba ninyo ang himnong kinanta ko? Oo naman. Kaya nyo bang kantahin? Hindi eh. Kung hindi nyo kayang kantahin, paano kayo makakapangaral sa labas? Oo nga. Umuwi na kayo. Lumabas na Alis kayo. na! Huwag niyo ipahiya sarili niyo! Elder, tiyak na mas marami kang alam na kantahin kesa sa amin. Oo nga. Elder, may natutunan din akong ilang himno. Kantahin mo. Sige. 耶稣的再来，对于能接受真理的人，是一个极大的拯救。对于不能接受真理的人，就是被定罪的记号。你们当选择自己的路。 当选择自己的路，不要做亵渎圣灵、弃绝真理的事，不要做无知狂妄的人，当作顺服圣灵引导，渴慕寻求真理的人。 这样对你们才有益处，对你们才有益处。 Amen. Amen. Hoy, medyo bago ang himnong ito ah. Oo nga. Elder, tiyak na kaya mo ring kantahin yon. Hindi ko pa nga naririnig ang himnong yan. Saang parte ng Biblia ito galing? Gusto lang kitang tanungin kung maganda ba ang tunog nito. Maganda. Tatanungin kita ngayon. Gusto mo bang malaman kung saan yun galing? Teka, hindi mo na kailangan pang sabihin. Sabihin mo lang ng malinaw kung bakit magbabalik ang Panginoon sa katawang tao. At maniniwala ako. Sige. Elder, mula nang gumawa ang Diyos sa Israel hanggang sa pagpapako sa krus ng Panginoong Hesus, hanggang ngayon, 6,000 taon nang lumipas. Oo, ganun nga. Bakit mo sinasabi yan? Sa loob ng 6,000 taon, patuloy na gumagawa ang Espiritu ng Diyos. Pero nalutas bang makasala ng kalikasan? Inaamin mo ba na nagkakasala ka pa rin ngayon? Ay, itigil mo lang, Satsat. Huwag nang magsalita ng kung ano pa. Sabihin mo na lang kung bakit babalik ang Panginoon sa katawang tao. Kung maipapaliwanag mo to ng malinaw, mag-usap tayo. Oo nga. May papaliwanag mo pa to ng malinaw?
Elder, heto ang 2 sipi. Pwede mo bang basahin? Ako na. Itong sipi. Sige. Ang pagliligtas ng Diyos sa tao ay hindi direktang ginagawa gamit ang pamamaraan ng Espiritu at pagkakakilanlan ng Espiritu. Ay, lakasan mo pa. Sapagkat ang kanyang Espiritu ay hindi maaaring mahawakan o makita ng tao at hindi siya maaaring malapitan ng tao. Ay, hindi kita marinig. Kung sinubukan niyang direktang iligtas ang tao sa perspektiba ng Espiritu, hindi makakamit ng tao ang pagliligtas niya. Kung hindi sinuot ng Diyos ang panlabas na anyo ng nilikhang tao, hindi siya magkakaroon ng paraan na makamit ang kaligtasang ito. Sapagkat wala talagang paraan ng tao upang makalapit sa Kanya. Katulad ng walang nakalapit sa ulap ni Jehovah, maaari lamang niyang personal na maisagawa ang salita sa lahat ng sumusunod sa Kanya sa pamamagitan ng pagiging isang nilikhang tao. Ibig sabihin sa pamamagitan lang ng paglalagay ng Kanyang salita sa Kanyang magiging katawang tao. Sa ganitong paraan lang maaaring personal na marinig at makita ng tao ang Kanyang salita at higit pa rito makamit ang Kanyang salita. At sa pamamagitan nito ay ganap na mailigtas. Magpatuloy ka. Kung ang Diyos ay hindi nagkatawang tao, walang sino man na may laman at dugo ang makakatanggap ng ganoon kadakilang kaligtasan. At wala rin kahit isang tao ang maliligtas. Kung ang Espiritu ng Diyos ay gumawa ng direkta sa gitna ng sangkatauhan, ang buong sangkatauhan ay babagsak. O di kaya ay ganap na mabibihag ni Satanas dahil hindi kaya ng tao na makalapit sa Diyos. Ganap na mabibihag. Babasahin ko. Ang pinakamahalagang gawain sa tiwaling tao ay yaong nagbibigay ng tumpak na mga salita, malinaw na mga layon na dapat pagsamikapang matamo at na maaaring makita at mahawakan. Tanging ang makatotohanang gawain at napapanahong patnubay ang angkop sa panlasa ng tao. At tanging praktikal na gawain ang makapagliligtas sa tao mula sa kanyang tiwali at napakasamang disposisyon. Maaari lamang itong makamit ng Diyos na nagkatawang tao. Tanging ang Diyos na nagkatawang tao ang makapagliligtas sa tao mula sa kanyang dating tiwali at napakasamang disposisyon. Bagamat ang Espiritu ang likas na diwa ng Diyos, ang gawaing tulad nito'y maaari lamang gawin ng kanyang katawang tao. Kung ang Espiritu ay gumawa ng nag-iisa, hindi posible sa gayon na maging mabisa ang kanyang gawain. Ito ay isang payak na katotohanan. Ang salita ay nagpapakita sa katawang tao. Volume 1. Elder, nauunawaan mo ba ang mga salitang ito? Hindi ba sapat na malinaw ang mga ito? Mas malinaw ang mga salitang ito kaysa sayo. Kung pinabasa mo sa akin to ng mas maaga, sana ay paunang salita, bagamat maraming tao ang naniniwala sa Diyos, kakaunti ang nakakaunawa kung ano ang kahulugan ng pananalig sa Diyos.